Okay mga ka-DJ, updates tayo sa laban ng Mayweather vs Pacquiao. Pero bago natin pag-usapan yan, may exhibition fight muna si Mayweather. Mukhang talagang nangangailangan na ng pera. Gumagawa na ng pera pero halatang maingat siya sa kanyang mga sagot kasi ginanap yung press con sa kanyang gym. Kaya walang nangas na magtanong tungkol sa kanyang financial status. Ito po, pakinggan po natin mga ka-DJ at iba mga updates kay Benavides at sa ating Pinoy boxer na panlaban. Ito po mga ka-DJ. Ng update si Mayweather patungkol sa rematch nila ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Ayon kay Mayweather ay ang dami daw kasing nagbabago ngayon sa mundo ng boxing. Pero naniniwala umano siya na sa susunod na 2 araw ay maaayos na ng tuluyan ng Netflix ang gusot sa rematch nila ni Pacquiao. Pero ganun pa man ay hindi naman sumagot ng maayos si Mayweather nang matanong ito kung exhibition o tunay ang magiging laban. Ayon sa kanya ay ang mahalaga umano ay ang makapagpasaya sila ng mga fans. Bukod dyan ay halata din na masyadong maingat ang mga nagtatanong na media sa press conference na ito dahil sa Mayweather Boxing Gym ginawa ang press conference. Kaya nakapagtataka na walang nagtanong patungkol sa pinansyal na estado niya at sa mga kasalukuyang kasong kinakaharap niya. Ganun pa man ay sinabi naman ni Mayweather na ang mahalaga umano para sa kanya ay pinag-uusapan pa rin siya mapanegatibo man niya na bagay kasi mas lalo umanong nagiging maingay ang pangalan niya. At wala daw sa kanyang problema kung negatibo ang lumalabas na balita sa kanya kasi sa katunayan umano ay mas mainit na pinag-uusapan ng mga tao ang negatibo kaysa sa positibo. Sa kabilang banda naman mga idol ay kasado na nga po ang laban ng ating pambato na si undefeated middleweight knockout artist Weljon Mindoro sa June 5 sa Dallas, Texas sa Amerika kung saan makakatapat niya ang veteranong Mexican fighter na si Elias Espadas. May edad na 35 anyos at may record na 23 wins with 60 knockouts and 8 losses. At dahil may 8 talo na ito kumpara sa kartada ni Mindoro na 16 wins with 60 knockouts at walang talo, kaya naman asahan po natin na lalabas bilang heavy underdog ang Meksikano kay Mindoro dahil wala talagang maniniwala na may pag-asa itong manalo sa ating kababayan. Subalit ganun pa man ay kailangan pa din itong paghandaan ng gusto ni Mindoro dahil alam naman nating lahat na madalas mangyari ang mga silatan sa boxing. Kagaya na lamang kay Raymart Gabalio na tinalo ng heavy underdog na si Ken Buntorres via first round knockout dati na siyang dahilan kung bakit ang abot kamay na world title fight ni Gabalio ay biglang naglaho gawa ng lumagapak siya sa rankings. Samantala, umaapaw naman nga po ang kumpiyansa ng head trainer ni Jesse Bam Rodriguez na si Robert Garcia na kapag nangyari ang mega showdown sa pagitan ni Rodriguez at ng Japanese monster na Oya Inoue ay maipapatikim nila kay Inoue ang kauna-unahang talo nito sa kanyang buong professional boxing career. Ayon kay Garcia ay walang duda daw kasi na kay Rodriguez ang lahat ng talento at mga sangkap upang tibagin ang binansagang halimaw ng Japan. Subalit sa ngayon umano ay hindi muna nila iniisip si Inoue dahil nakatuon ang kanilang atensyon sa paparating na world title fight nila sa susunod na buwan kontra sa current WBA bantamweight champion Antonio Vargas. Kapag nanalo si Rodriguez dito ay magiging isang ganap na 3-division champion na siya. Habang ang fighter of the decade naman ng dekada 90 na si Roy Jones Jr. ay hindi nagugustuhan ang plano ni David Benavides na bumalik sa 175-pound light heavyweight division para labanan si Dimitri Bivol. Ayon kay Roy Jones ay habang nasa kalakasan pa daw kasi si Benavides ay wag na daw dapat itong mag-aksaya ng panahon. Okay mga ka-DJ, hanggang dito na tayo. Hanggang sa muli, ito po si DJ Marcel nagsasabing laban lang. God bless you. I'll see you on my next vlog. Bye.